Magandang gabi po. Naririnig niyo po ba ako? Okay na tayo? Hello? Naano na ba? Nakikita na ba? Nakikita na ba ang screen? Okay na? Okay. Pasensya na po at na-delay tayo ng konti. Nagkaroon lang po tayo ng technical difficulties dahil sa pagkawala ng power ng sandaling oras. Opo. Okay. Um, Maligayang pagdating sa workshop ng Wika ng Botante sa Tagalog. Magsisimula na tayong i-record ang workshop na ito. Habang hinihintay natin na makasali ang ibang kalahok, magbibigay ako ng mga patnubay sa Zoom meeting. Kailangan magparehistro sa workshop na ito sa webinar. Kaya para makatanggap ng link ng meeting. Maaari niyong ibahagi ang link sa inyong mga kapamilya, kaibigan o kakilala para makalahok din sila. Meron tayong Zoom moderator, siya ang magbibigay gabay at mamamatnubay sa mga kalahok upang mapanatili ang kayusan gamit ang mga feature ng Zoom tulad ng pag-mute ng lahat habang nagtatanghal. At pagkatapos ng workshop, i-unmute ang isang kalahok kung ito ay nagpindot ng pagtaas ng kamay para magsalita. Sinusubaybayan din ng moderator ang mga mensaheng pinapasok ng mga kalahok sa chat para sa pag-aproba. Ang workshop na ito ay itatala at mahahanap sa www.sccvote.org sa webpage ng Outreach. Okay. Ang nakikita niyong flyer sa screen ay ang schedule ng mga workshop sa iba't ibang wika ng mga botante. Ang serye ng workshop sa wikang botante ay naglalayong magbigay ng mga material sa pagboto at tulong sa wika bukod sa Ingles para sa darating na special na halalan sa Nobyembre 7, 2023. I-scan ang QR code para sa link ng Zoom o bisitahin ang sccvote.sccgov.org/get-involved outreach para mahanap ang flyer. Ito ay bukas sa lahat ng mga komunidad at malugod silang inaanyayahan na sumali sa workshop. Ngayong gabi, ang wikang gagamitin natin ay Tagalog at ang pinakahuling workshop ay sa wikang Nepali na gaganapin sa Oktubre 26. Magsisimula na po tayo sa ilang sandali. Muli ko po kayong binabati ng maligayang pagdating sa inyong lahat na lumalahok mula sa inyong tahanan o saan man kayo naroon ngayon. Nandito po tayo sa workshop sa wika ng botante sa Tagalog upang magbahagi ng impormasyon tungkol sa darating na special na halalan sa Nobyembre 7, 2023 at tungkol sa Voters' Choice Act. Ako po ay si Grace Sullivan, isang espesyalista sa eleksyon sa wikang Ingles at Tagalog. Kasama ko po ang ating Zoom facilitator na si Alea Mims, si Catherine Hinshaw at iba pang mga kasapi ng pangkat ng tagapagrehistro ng mga botante mula sa Santa Clara County. Paalala lang po, ang session para sa mga tanong at sagot ay magsisimula pagkatapos ng workshop. Kukuha kami ng mga tanong mula sa kalahok. Mangyaring pindutin ang itaas ang kamay kung may tanong o kaya i-type ang tanong sa chat screen. Ang tanong ay isasalin sa Ingles kung kinakailangan para sa mga kalahok na hindi masyadong nakakapagsalita ng wikang Tagalog o Ingles. Nais ko rin pong ipaalam na ang workshop sa wikang Ingles ay ginanap noong Oktubre 2. Ang mga workshop ay ni-record at makukuha sa www.sccvote.org outreach webpage ng workshop sa wika ng botante. Ilang linggo na lang at magkakaroon na tayo ng special na halalan sa Nobyembre 7, 2023. Tinawag itong special na halalan dahil dito ay isang maliit na lokal na halalan at hindi pang buong county. Ito ay para lamang sa mahigit kumulang na 70,000 na karapat-dapat na mga rehistradong botante. Ang mga karapat-dapat na botante, ang mga botanteng naninirahan sa lugar ng distrito ng kolehiyo ng komunidad ng San Jose, Evergreen, dahil sila ang boboto para punan ang bakanting position ng isang miyembro ng namamahalang lupon sa lugar ng Katiwala 7 para sa maikling termino. At ang mga karapat-dapat na botante na nananirahan sa lugar ng distrito ng paaralan ng Los Altos
ang maaaring bumoto ng panukala tungkol sa parsela na buwis. Sa Nobyembre 7, 2023, special na halalan, ang bawat karapat-dapat na nakarehistrong botante ay otomatikong makakatanggap ng isang pakete ng balota sa pagboto sa pamamagitan ng koreo, depende sa saklaw ng kanyang distrito. Maaari nang bumoto ng maaga ang mga karapat-dapat na botante sa opisina ng tagapagrehistro ng mga botante. Nagsisimula na ito tumanggap ng maagang pagboto kahapon, Oktubre 9. Sa Oktubre 28 naman, ang simula ng pagbukas ng mga tatlong sentro ng pagboto kung saan ang mga karapat-dapat na botante ang makakaboto ng personal. Ito ay bukas simula ng 9 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Sa araw ng halalan, Nobyembre 7, apat na sentro ng pagboto ang bukas simula 7 ng umaga hanggang 8 ng gabi. Ang Santa Clara County ay isa sa mga county na nagsasagawa ng halalan sa ilalim ng modelo ng California Voters' Choice Act. Ang Voters' Choice Act ay isang batas na ipinasa ng lehislatura ng estado ng California noong 2016. Nagsimula itong ipatupad noong Marso 3, 2020 sa Santa Clara County. Ilang pangunahin Ilang pangunahing benepisyo na mararanasan ng nakarehistrong botante sa pagboto ay ang pagkakaroon ng mas maraming araw at mas maraming paraan upang bumoto. May mga opsyon kung paano at saan sila boboto. May mahigit 25 na county sa California ang nagsasagawa ng mga halalan sa ilalim ng modelo ng Voters' Choice Act. Tingnan ang iyong mailbox. Sa Voters' Choice Act, ang bawat nakarehistrong botante ay otomatikong ipinakukuriyo ng dalawang mailer, katulad ng nakadisplay sa slide. Ang bawat mailer ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa halalan. Ang unang mailer ay ipinapakuriyo 45 na araw bago ang araw ng halalan. Ang pangalawang mailer ay ipinakuriyo 29 na araw bago ang araw ng halalan. Ito ang isa sa dalawang mailer na ipinakukuriyo sa mga botante. Ipinapaliwanag dito na may mga opsyon sa pagboto. Ang botante ang pipili kung paano boboto. Sa kaliwang banda ng mailer na ito ay ang opsyon ng pagboto mula sa iyong tahanan gamit ang pagboto sa pamamagitan ng koreo at mga paraan kung paano maibalik ang nakumpletong balota. Sa kanang banda ng mailer ay ang opsyon na pagboto ng personal sa alinmang sentro ng pagboto sa county at ilang benepisyong makukuha sa pagboto sa sentro ng pagboto. Sa ilalim ng Voters' Choice Act, may ilang maliit na pagbabagong ginawa para mas mapadali ang pagboto ng mga botante. Isa na rito ang pagboto mula sa iyong tahanan. Tulad ng nasabi ko kanina, ang isang pakete ng pagboto sa pamamagitan ng koreo ay otomatikong pinakukoreo at matatanggap ng lahat ng nakarehistrong botante sa kanilang rehistradong tirahan. Sinisimulan ipadala ito sa koreo 29 na araw bago ang bawat halalan. Paano ibalik ng rehistradong botante ang natanggap na balota? Pagkatapos kumpletuhin ng botante ang balotang natanggap sa koreo, ilalagay ang binotohang balota sa inilaan na libreng bayad na ang selyo ng sobre para sa pagbabalik. Kumpletuhin ng sobre, isulat ang pangalan at ng petsa at lagyan ng pirma sa tabi ng pulang X. Ang pirma ay dapat kapareho ng pirma sa card ng pagpaparehistro ng botante. Pagkatapos mapirmahan ng sobre, may mga opsyon ng botante kung paano niya ibabalik ang nakumpletong balota bago ang pagsasara ng araw ng halalan. Ang isa sa mga opsyon ng pagbabalik na binutohang balota ay sa pamamagitan ng koreo ng USPS. Hindi na kailangan ng selyo kung gagamitin ang inilaan na libreng bayad na ang sobre para sa pagbabalik. Dapat matatakan ng koreo ang balota sa o bagong araw ng halalan at dapat itong matanggap ng tagapagrehistro ng mga botante sa loob ng 7 araw pagkatapos ng halalan. Maaari ring ibalik ang nakumpletong binotahang balota sa alinman sa opisyal na Dropbox ng balota o sa alinmang sentro ng pagboto sa Santa Clara County bago o sa araw ng halalan.
Maaari rin itong ibalik sa opisina ng tagapagrehistro ng mga botante. Bumoto sa sentro ng pagboto. Tulad ng nabanggit ko kanina, may opsyon ang botante na bumoto ng personal sa isang sentro ng pagboto. Nagbibigay ito ng mas maraming serbisyo tulad ng madaling magamit ng mga makina sa pagboto tulad ng touchscreen o audio na balota. Mga balotang nasa dalawang wika at serbisyong tulong sa wika. Parehong araw ng pagpaparehistro at pagboto o kondisyonal na pagpaparehistro ng botante. Isa panahon ng tirahan hanggang sa araw ng halalan para makaboto sa lokal na balota, makakuha ng isang pamalit na balota, paggamit ng kagamitang pamboto sa curbside para makaboto kung hindi kayang pumasok sa loob ng sentro ng pagboto. Sa sentro ng pagboto, maaari mong isama ang iyong pamilya o mga kaibigan at sabay-sabay kayong bumoto sa Nobyembre 7, special na halalan, bumoto ng iyong lokal na balota sa San Jose o sa Los Altos. May 3 sentro ng pagboto ang bukas simula Oktubre 28 at may 4 na sentro ng pagboto ang bukas sa araw ng halalan. Maagang pagboto sa opisina ng tagapagrehistro ng mga botante. Simula kahapon, Oktubre 9, 2023, makakaboto ng maaga sa opisina ng tagapagrehistro ng mga botante sa 1555 Berkeley Drive, San Jose. Mula Lunes hanggang Biyernes, bukas ito simulan 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Sa Sabado at Linggo naman, bukas ito simula 9 ng umaga hanggang 5 ng hapon. At sa araw ng halala, Nobyembre 7, bukas ito simula 7 ng umaga hanggang 8 ng gabi. Bumisita sa website www.sccvote.org sa karagdagang impormasyon tungkol sa maagang pagboto at sa oras ng opisina. Mga lokasyon ng Dropbox ng balota. Ang listahan ng mga lokasyon ng Dropbox ng balota ay mahahanap sa ipinakureyong patnubay na impormasyon para sa botante ng county. Mahahanap din ang listahan sa online at makakakuha ng napiprint na PDF file na listahan sa website www.sccvote.org. Mga lokasyon ng sentro ng pagboto. Ang listahan ng mga lokasyon ng sentro ng pagboto ay mahahanap din sa ipinakuriyong patnubay na impormasyon para sa botante ng county. May mahahanap at may makukuhang napiprint na listahan online. Madaling gawing pagboto. Madaling pagboto para sa mga mamayang may kapansanan. May mga nakarecord na audio ng patnubay na impormasyon para sa botante ng county na makukuha kapag hiniling sa www.sccvote.org/RAVBM o kaya tumawag sa 408-299-8683 o sa walang bayad na nakahandang linya para sa botante sa 866-430-8683. Lahat ng nakarecord na audio ay makukuha sa wikang Ingles at para lang ito sa mga pahayag ng mga kandidato at mga panukala at hindi ang pangbuong patnubay. Ang malayo ang madaling magamit na balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo ay para sa lahat ng nakarehistrong botante, hindi alintana kung ang botante ay may kapansanan o wala o isang militar o nasa ibang bansa. Ang sistemang ito ay magagamit ng botante simula 29 na araw bago ang halalan. Dapat ibalik ang binutahang balota ng RAVBM sa orihinal na asul na sobre ng pagboto sa pamamagitan ng kuryo na may pirma bago ang ika-8 ng gabi sa araw ng halalan o matatakan ng kuryo sa o bagong araw ng halalan at matanggap ng hindi lalagpas sa 7 araw pagkatapos ng araw ng halalan. Hindi maipapadala ang nakumpletong balota sa elektronikong paraan para sa pamagitan ng internet upang mapangalagaan ang pagkapribado at seguridad. Mga balota sa dalawang wika. Ang balotang papel na may dalawang wika ay makukuha sa 9 na wika. Ang mga sumusunod na wika na makukuha sa papel
touchscreen at balot na audio ay mga wikang Inchik, Ingles, Hindi, Hapon, Khmer, Koreano, Espanyol, Tagalog at Vietnamese. Walang makukuhang balota sa facsimile na sa special na halalan na ito. Ngunit kung may karapat-dapat na botante na humiling ng sampol sa wikang Gujarati, Nepali, Punjabi, Tamil o sa Telugu, ang tagapagrehistro ng mga botante ay magbibigay ng serbisyong pagsasalin ng wika sa telepono o magbibigay ng facsimile sa hiniling na wika. Para sa tulong sa wika, mangyaring tumawag sa 408-299 VOTE or 8663. Ang patnubay na impormasyon para sa botante ng county ay isang mahalagang gamit upang matulungan ang mga botante na maghanda para sa pagboboto ng kanilang mga balota. Ito ay nagtataglay ng mga impormasyon tungkol sa lokal na kandidato at mga panukala, mga listahan ng lokasyon ng mga drop box at mga sentro ng pagboto, mga tagubilin sa pagboto at iba pang mahalagang impormasyon sa halalan. Ang Ingles na version ng patnubay ay otomatikong ipinapadala sa koreo sa mga botante nagparehistro bago ang ika-29 na araw bago ang araw ng halalan sa kanilang nakarehistrong tirahan. Nagpapadala rin ng patnubay sa ikalawang wika ayon sa wikang hiniling ng botante pero makukuha sa 5 wika tulad ng Inchik, Ingles, Espanyol, Tagalog at Vietnamese. Hinihikayat ang mga botante na basahin itong mabuti bago ang araw ng halalan at dalhin ito sa isang sentro ng pagboto kung boboto ng personal. Tulad ng nasabi ko kanina, automatic ipinakukureo ang balota sa pagboto sa pamamagitan ng kureo. Ang tanong, paano mo mamarkahan ang iyong papel na opisyal na balota kung sa loob ng iyong tahanan mo ito gagawin? Simple lang, gumamit ng itim o asul na tinta na pangmarka sa balota, hindi gagamit ng pulang tinta. Ganap na punan ang buong obalo sa kanan ng iyong pinili. Huwag gumamit ng mga markang check, X, linya o bilog para markahan ang obalo. Huwag ding maglalagay ng personal na impormasyon o nagpapakilalang marka sa iyong opisyal na balota para sa isinulat lamang na kandidato na pagboto. I-print o ilimbag ang pangalan ng kwalipikadong isinulat lamang na kandidato sa blankong espasyong inilaan. Ganap na punan ang buong obalo sa kanan ng espasyo para sa isinulat lamang. Huwag isulat ang pangalan ng isang kandidato na nakaprint na sa balota. Iwasan ang sobrang pagboto upang matiyak na isama sa pagbilang ang iyong boto. Huwag bumoto ng mas maraming kandidato kaysa ipinahintulot para sa bawat labanan. Kung nakagawa ng pagkakamali, humiling ng isang pamalit na balota. Kung wala ng sapat na panahon upang makatanggap ng isang pamalit na balota sa pamamagitan ng kuryo, maaari mong iwasto ito sa pamamagitan ng pag-cross out sa maling pinili at pagpuno sa tamang obalo. Pero mas maigi kung pupunta na lang sa sentro ng pagboto para makahiling ng pamalit na balota. Inuulit ko, ang lahat ng nakarehistrong botante ay otomatikong makakatanggap ng isang pakete ng pagboto sa pamamagitan ng koreo. Ang pakete ay naglalaman ng libreng bayad na ang selyo na sa asul na sobre sa pagbabalik, card ng balota, mga tugabilin sa pagboto, listahan ng mga lokasyon, mga drop box at ng mga sentro ng pagboto at ang sticker na ako ang bumoto. Pagbabalik ng sobre ng pagboto sa pamamagitan ng kuryo. Pagkatapos kumpletuhan ang iyong balota at pirmahan ang sobre ng pagbabalik, maaari mo na itong ibalik. May mga opsyon sa pagbabalik ng binutohang balota. Maaari itong ibalik o ihulog sa alinmang 30 na official na Dropbox ng balota simula Oktubre 9 para sa special na halalan. Ang larawan ng Dropbox slide ay ang hitsura ng official na Dropbox ng balota. Lahat ng official na Dropbox ay may tatak at logo ng opisina ng tagapagrehistro ng mga botante at ng Santa Clara County. O kaya ibalik sa isa sa 4 na sentro ng pagboto na magsisimulang magbukas sa Oktubre 28. Maaari rin ibalik sa kuryo sa UPS. Hindi na kinakailangan ng selyo at dapat natatakan ng kuryo sa o bago ng 8 p.m. ng Nobyembre 7.
At may option din na ibalik sa opisina ng tagapagrehistro ng mabotante sa address na 155 Worker Drive, San Jose, simula sa October 9, 2023. Kahapon po yun. Online na mapagkukunan ng impormasyon ng mga botante. Para makakuha ng online na mga impormasyon tungkol sa halalan, bumisita sa www.seccvote.org. I-click ang tab ng Elections at sa drop-down menu makikita ang tab ng November 7, 2023 election na nasa version ng Ingles. I-click ito at dadalhin kayo sa webpage tungkol sa November 7, 2023 special election. Kung gusto mo na mabasa ito sa wikang Tagalog, i-scroll down at hanapin ang wikang Tagalog at i-click ang Tagalog. Mapupunta ka sa webpage na nasa wikang Tagalog. I-click ang mga halalan na tab sa drop menu. I-click ang November 7, 2023 special na halalan kung saan makakahanap ng impormasyon sa wikang Tagalog. Ang pinapakita kong slide sa inyo ngayon ay ang webpage na nasa wikang Tagalog. Ito ay pagkatapos kong i-click ang November 7, 2020 special na halalan na tab. Online na mapagkukunan ng listahan ng sentro ng pagboto ng mga botante. Ang slide na ito ay nagpapakita kung paano hanapin at i-download ang napiprint na listahan ng sentro ng pagboto at ang schedule. Una, pumunta sa website ng sccvote.org. Makikita sa webpage ang Vote in Person na tab. I-click ito at sa drop-down menu ng Vote in Person tab, piliin at i-click ang official vote center list ng schedule. Pangalawa, sa webpage ng official vote center list and schedule, makikita ang listahan ng mga lokasyon ng sentro ng pagboto. Kung gusto mong tingnan o i-print ang PDF file na listahan, i-click ang official vote center locations sa bandang kanan at makikita ang PDF file na may option na i-print ito. Okay. Paano naman mahanap at ma-download ang napiprint na listahan ng mga lokasyon ng official na Dropbox? Katulad din sa paghahanap ng listahan ng sentro ng pagboto. Una, pumunta sa website ng sccvote.org. Doon sa webpage makikita ang Vote by Mail na tab. I-click ito. Sa drop-down menu ng Vote by Mail tab, piliin at i-click ang official ballot Dropbox sites and early voting information. Okay. Pangalawa, pag-click ng official ballot Dropbox sites and early voting information, makikita sa webpage ang listahan ng mga lokasyon ng mga official na Dropbox ng balota, pati na rin ang impormasyon sa maagang pagboto. Kung gustong mong tingnan o i-print ang PDF file na ilistahan, i-click ang official ballot Dropbox sites, downloadable PDF file sa bandang kanan at makikita ang PDF file na may option na i-print ito. Gamit ang SCC VOT mobile app, mas madaling mahanap ang mga tampok o features tulad ng lokasyon ng sentro ng pagboto at ng drop box ng balota. I-click ang SCC VOTE app. Pag-click mo, mapupunta ka sa home ng County of the Register of Voters at may makikita kang mga seleksyon. Kung ang hanap mo ay sentro ng pagboto, i-click ang Find the Vote Center. Kung gusto mong maghanap ng location ng drop-off box, i-click ang Find Ballot Drop-Off. Halimbawa, sa slide nito, makikita sa larawan kung paano nakadisplay sa webpage ang paghahanap ng ballot drop-off. May option na i-click ang on o ang pagpili ng off. Sa pagpili ng on, makahanap ng pinakamalapit na drop-off box base sa iyong kasulukuyang lokasyon. Sa pagpili ng off, mahahanap ang pinakamalapit na drop-off box sa pinakamalapit na tiyak na lokasyon o tirahan. Pagkatapos ng pagpili ng on o off, i-click ang Go upang simulan ang paghahanap at makukuha ng resulta ng lokasyon ng drop-off box. Maaaring i-download ang SCC VOT mobile app.
sa iyong Apple o Android cellphone. Gamit ang app na ito, madaling makakahanap ng impormasyon tulad ng paghahanap ng iyong pagpaparehistro ng botante, lokasyon ng sentro ng pagboto at drop box, paghiling ng pamaliit na balota sa pagboto sa pamamagitan ng koreo, pagsubaybay ng iyong balota sa pamamagitan ng koreo at iba pang features. Lahat ng impormasyon sa halalan ay pinanatiling tama at napapanahon mula mismo sa tagapagrehistro ng mga botante, ang opisyal na halalan ng Santa Clara County. Maaari rin makipag-ugnayan sa tagapagrehistro ng mga botante kung may mga katanungan sa eleksyon sa pagboto. Hayaang marinig ng iyong tinig sa araw ng hala. Pagboto ng personal sa sentro ng pagboto. Nabanggit na ito kanina na ang mga botante ay may opsyon na makapili ng alinmang sentro ng pagboto sa pagboto sa Santa Clara County. Ibig sabihin, ang mga botante ay maaring bumoto malapit sa lugar kung saan sila nakatira, saan sila nagtatrabaho, saan sila pumapasok sa paaralan o kung saan sila may nilalakad. Magiging bukas ang sentro ng pagboto ng ilang araw bago ang halalan. Sa Nobyembre 7, special na halalan, may 3 sentro ng pagboto ang bukas simula Oktubre 28 hanggang Nobyembre 6 mula 9 ng umaga hanggang 5 ng hapon para sa maagang pagboto. Sa araw ng halalan, Nobyembre 7, may kabuong 4 na sentro ng pagboto ang bukas mula 7 ng umaga hanggang 8 ng gabi. Ang mga karapat-dapat na botante lamang ang maaaring bumoto ng kanilang lokal na balota sa alinman sa isa sa 4 na sentro ng pagboto ng county. Ang opisina ng tagapagrehistro ng mga botante ay bukas din simula kahapon, October 9, hanggang sa araw ng halalan para sa maagang pagboto, pagboto ng personal, maghiling ng pamalit na balota, at iba pang serbisyo. Sa slide na ito, tatalakayin natin kung paano marka ng iyong balota sa sentro ng pagboto. Dahil personal kang boboto sa sentro ng pagboto, may option kang bumoto gamit ang papel na balota o gamit ang touchscreen. Paggamit ang papel na balota sa pagboto, dapat gumamit ng Sharpie marker pen sa pagmarka ng balota para madaling matuyo ang tinta at maayos na mailagay ang balota sa scanner. Gawin ang iyong pagpipilian sa pamamagitan ng pagpuno ng buong obalo sa tabi ng iyong pinili. Pagtapos na ang pagpili at ang pagsusuri ng pinilian, ilalagay ang balota sa loob ng pansikretong panakip para walang makakita kung paano ang binoto mo. Ipapasok ang paisa-isa ang mga pahinas ng balota sa scanner at pindutin ang cast ballot paghanda na. Isa pang option sa pagmarka ng balota sa sentro ng pagboto ay ang pagboto gamit ng touchscreen o paggamit ng audio na nagbibigay ng makatwirang tulong sa mga botanteng Amerikano na may kapansanan. Ang pagbigay at paggamit ng makabagong kagamitan teknolohiya, alternatibong paraan sa pagboboto at tulong ng wika sa sentro ng pagboto ay nagbibigay daan sa lahat ng narehistradong botante sa komunidad na bumoto anuman ang kanilang wika, kapansanan, abilidad at kung ano paman. Pagboto gamit ng touchscreen. Ano nga ba ang touchscreen? Ito, ang touchscreen ay isang elektronikong kagamitan sa pagboboto na mabilis at madaling gamitin lalo na sa mga botanteng may kapansanan. Bago mo ito magamit, dapat pinili mo itong paraan sa pagboto. Pag ito ang pinili mo, bibigyan ka ng card na ipapasok mo sa makina. Kapag napasok mo na ang card sa makina ng touchscreen, makakapagsimula ka ng makapili ng iyong boto sa pagpindot ng iyong pinilian sa screen. Madali rin baguhin ang iyong napilian kung kinakailangan at mag-type ng kwalipikadong isulat lamang sa kanang kandidato. Maaari kang humili ng salt stylus. Ito ay isang kagamitan sa pagpili. Pwede rin ilipat pabalik-balik ang pahina ng balota. Pwede mo rin palakihin o paliitin ang laki ng letra nito at maghapili ng isa sa 9 na wika kung nanaisin. Ang 9 na wikang pwedeng magamit ay Inchik, English, Hindi, Hapon, Khmer, Koreano, Espanyol, Tagalog at Vietnamese. Pagkatapos gumawa ng mga pagpipilian sa touchscreen, i-print ang binutohang balota at ilagay ang balota sa loob ng pansikretong panakip. Alisin ang card sa makina ng touchscreen at ibalik ito sa opisyal ng halalan.
Ilagay ang naprint na balota sa scanner at pagkatapos suriin ang balota, pindutin ang cast ballot paghanda na. Pagboto gamit ng audio. Maaaring hilingin ng sinumang botante na bumoto ng balota gamit ng audio tulad ng larawan sa slide. Kung gusto mong makinig sa halip na magbasa sa screen, maaari mong gamitin ang audio controller. Blanco ang screen kapag isinasagawa ang pagboto sa audio. Makakamarka ng selection sa balota gamit ang controller ng audio na malaking pindutan. Ang pagsusuri sa binutohang papel na balota sa touchscreen ay maiproproseso ng scanner. Yan ang larawan ng scanner na ginagamit sa sentro ng pagboto. Pagtapos na bumoto gamit ang papel o ng elektronikong kagamitan sa pagboto, maaari nang ipasok ang nakumpletong balota sa scanner at suriin ang namarkahang balota kung nanaisin. Pagkatapos ay pindutin ang cast button kung ready na. Ang huling araw ng pagpaparehistro ng botante para sa binoto ay sa October 23 para sa special na halalan. Kung gusto mo mag-online na magparehistro para bumoto, bumisita sa website ng California Secretary of State sa registertovote.ca.gov. Kung ikaw ay karapat-dapat na bumoto sa special na halalan sa Nobyembre 7, 2023 at hindi ka umabot sa huling araw ng pagparehistro, maaari kang bumoto gamit ng conditional na pagpaparehistro ng botante sa opisina ng tagapagrehistro ng mga botante o sa alinman na 4 sentro ng pagboto. Ang kasalukuyang mga patnubay ng pampublikong kalusugan ng Santa Clara County ay napapailalim sa pagbabago na habang nakabinbin ang estado ng COVID-19. Pinapanatilikang ligtas ang mga kawani at mga botante sa mga sentro ng pagboto. Ang paggamit ng panakip sa mukha ay optional, maliban na lang kung ang patnubay ng pampublikong kalusugan ng county ay naisa panahon para kinakailangan gumamit ng panakip sa mukha. Hindi na kinakailangan ng social distancing at ang mga hand sanitizer at panakip sa mukha ay magagamit o maihiling sa sentro ng pagboto. Ang pinakamahusay na mapagkukunan ng impormasyon online tungkol sa paparating na halalan sa Santa Clara County ay mahanap sa ating website at mga channel ng social media. Ang keyword sa paghahanap ng aming website at social media ay SCCVOTE. I-bookmark ang aming website www.sccvote.org. Sundan ang social media ng tagapagrehistro ng botante sa X, dating Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, at Nextdoor. Halos lahat ng YouTube videos ay nakasalin sa American Sign Language. Huwag kalimutan na itag ang iyong mga social media posts na patungkol sa halalan sa @SCCVOTE. Mag-green na ngayon. Tulad ng nasabi ko kanina, ang patnubay ay otomatikong ipinakukuriyo tuwing may halalan. Ngayon, may option na ang mga botante na mag-green at tanggapin ang kanilang patnubay na impormasyon para sa botante ng county sa pamamagitan ng email. Humiling sa paggamit ng online na patnubay na impormasyon para sa botante ng county sa pamamagitan ng pagkumpleto ng form ng paghiling ng aksyon ng botante o sa pagbisita sa www.sccvote.org/gogreen o kaya pag-scan sa QR code para automatic na makakatanggap ng email mula sa tagapagrehistro ng botante sa bawat halalan na makikasamang link para makuha ang iyong patnubay sa online. Ang online ng pagkuha ng patnubay ay makakatipid sa papel at makakaligtas ng mga puno. Ang mga puno ang pangunahing pinagkukunan ng paggawa ng papel. Kaya mag-go green na tayo. Okay. Ito ang mga schedule ng mga workshops sa wika ng botante. Ito ay ginaganap simula Lunes hanggang Webes at matatapos ito sa Oktubre 26, 2023 sa wikang Nepali. Lahat ng workshop ay nasa Zoom at magsisimula ng 6 ng gabi hanggang 7 ng gabi. Bukas ng gabi ang susunod ng workshop ay sa wikang Hindi. Mangyaring ipasa sa inyong mga kakilalang organisasyon at mga kaibigan. Lahat ay malugod na inanyayahan na dumalo sa isa sa mga workshop sa wika na ayon sa kanila. Maraming salamat po. Dito po nagtatapos ang workshop natin. Mga tanong.
Ito na po ang oras na inilaan namin para sa inyong mga tanong. Mangyaring pindutin ang pagtaas ng kamay para makapagsalita. Kung nahihiya po kayo magsalita, maaari i-type ang iyong katanungan sa chat screen para mabasa at masagutan. Kung may tanong po kayo na hindi ko nasagot, mangyaring ibigay ang inyong contact information para mapadala ang sagot sa iyong tanong sa email. How, meron po ba kayong mga tanong? Meron po ba? Sige, habang naghihintay po ako ng tanong, ako muna po magtatanong. Tingnan natin kung nakinig kayo ha. Dapat alam nyo to. Ito po ang parating nagiging issue sa sentro ng pagboto. Kaya tatanong ko po, bakit po ba mas mabuting gamitin ng Sharpie pen sa pagmarka ng balota sa sentro ng pagboto? Alam niyo po ba kung bakit? Sino pong makakasagot niyan? You have 3 participants that have some questions for you, so I'm Okay. going to allow them to talk. Your first Okay. person will be, I believe, Gladys. Okay. Gladys, salamat sa pagtanong at pag-attend ng workshop. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin sa iyo, Gladys. Ang sagot po doon, kailangan po yung kailangan gamitin kasi mababasa agad machine. Ano po yun? Parang choppy. Mababasa po siya. Shopee po. Opo. At saka pag Sharpie pen, di ba madaling matuyo. Kaya maayos siyang mailagay sa scanner. Tama po. Okay. Very good siya, Gladys. Expert ka na dito. Okay. Ano po, sino pa po yung may tanong? Your next question comes from Nita. Nita should be unmuted. Nita, you can unmute yourself and speak if you would like. Okay, we're going to pause for Nita really quickly, and we have one more person. Go Conchita. Go right ahead. You can unmute yourself. Well, Hello. Anong tanong? Ate Conchita, may tanong po ba kayo? Pwede po ba kayo maka-unmute para marinig ko po ang tanong nyo? okay. I think Nita is back. So I will go back to her and we'll just pause for a second. Go ahead, Nita. Hi. So I have Hi, just Nita. from a different county, and can I register here on the day of election and vote on the same day? Yes, Nita, you can do that. You can vote using the uh, conditional voter registration in the vote center. That's when you vote in person. I can do that on the same day. Yes, yes.
So, ang tanong po ni Nita, kung pwede po ba siyang makapag-rehistro at makaboto ng same day, ng parehong araw. Ang sagot po ay oo. Kung personal po siyang buboto sa sentro ng pagboto, bibigyan po siya ng conditional voter registration para po siya makarehistro at the same time ay makaboto. Okay. You. Okay. And we'll go back to Conchita. What is that? Ate Conchita, may tanong po ba kayo? Pwede po kayo mag-unmute para po makapagsalita po kayo. Meron pa po bang ibang tanong? Habang inaayos pa ni Ate Conchita kung paano niya i-unmute ang ano niya. Well, other than that, there are no more questions in the Q&A or in the chat. Okay. Okay, there is one more. There's another hand up. We have Edna. I'm going to allow her to talk. Okay. Hello po Ate Edna. Pwede po paki-unmute para po marinig po namin yung boses. Yeah, Grace, yung November 7 election, it is very specific to the Evergreen area voters. Mhm. Okay, so I just want to make sure I'm clear on that. Opo. Kung ano po, kasi automatic naman pong pinapadalahan kayo ng patnubay, di ba? Kung hindi Oo. po kayo naka-receive hindi kayo nakatanggap ng patnubay para sa election, special na election sa Nobyembre, ibig sabihin po, hindi po kayo kasali sa boboto para sa lugar na yon. Okay. Opo. Salamat po Ate Edna sa pagtanong. Meron pa po bang tanong? Habang po naghihintay po ako ng tanong, sana po nag-hire po kami ng ngayon ng mga election workers para sa elections, presidential elections sa Marso 2024 at sa Nobyembre 2024 presidential election. Sana po ay mag-apply po kayo online, submit po kayo ng application kasi tumatanggap na po kami. Kailangan ko ng mga bilingual Tagalog para as election aide na makakapagtrabaho sa vote center. At kailangan ko rin po, kami rin po lahat po dito naghahanap ng vote center lead na pwedeng magtrabaho sa sentro ng pagboto. Election aide, election worker 2, tapos stipend volunteers. Kung gusto niyo pong makapagtrabaho sa sentro ng pagboto, apply po kayo online. Punta lang po kayo sa website namin, www.scc.bot.org. Meron pa po ba kayong tanong, Ate Edna? Oh, yes, Grace. I just want to let you know na nag-fill up na ako ng application para sa aid for the March election. Okay, salamat po ate. Masaya po ako. Nag-apply kayo. Ano po kami, hintayin po natin yung
Kasi po ang Employment Services Agency ang nag-approve ng application nyo. Once na ma-approve po kayo, pinapadala po ang referred list. Pag matanggap po namin ang referred list, mag-start po kaming magtawag sa inyo. Tapos, okay. apo. Meron pa pong tanong? Ate, naka-raise pa po ang nyo, kamay. Wala na, but I just want to let you know na I really enjoyed the last time na nag-aid ako. Marami akong natutunan. Ay, salamat po ate. Marami pa pong magiging maganda din ang election sa next year kasi malaking election yun. Oo nga. Okay. Meron pa po ba tayong ibang tanong? Okay. Kung wala nang anumang mga katanungan, magpapaalam na po kami. Isang karangalan para sa akin ang maibahagi sa inyo ang mga impormasyon tungkol sa darating na November 7, 2023 special na halalan at tungkol sa Voters' Choice Act. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat na narito ngayon sa inyong oras at sa atensyon na binigay ninyo. Ang workshop na ito ay nakarecord at makikita sa webpage ng Outreach sa www.seccvote.org. Makipag-ugnayan sa amin sa outreach@rov.seccgov.org para sa iba pang katanungan at impormasyon. Hanggang sa muli, magandang gabi bayan! Bye po! See you soon!